Hello, wasak mga lods, wasak mga lods. Ngayon, mayroon naman tayong bagong topic na tiyak na magugustuhan ninyo. Ito kasi yung inaabangan ng ibang estudyante at ibang gustong matuto ng Laravel. So, ano muna tayo? Dito muna tayo back muna tayo Laravel. Stop muna tayo sa MERN stack. Ito ay gagamitin natin is yung Laravel 10, yung bago nga. So, yun nga, may mga estudyanteng gusto matuto nitong Laravel 10. So, ayun, gawin natin to from scratch. So, system na ito. So, ang gagawin natin dito is pre-evacuation center yung ating gagawin. So, ayun, pre-evacuation center yung ating gagawin system. From scratch to. Gamit yung Laravel 10 tsaka with Laravel Breeze. Ayun. So, ayun. Sana sundan nyo tong aking video. Makakagawa kayo ng system gamit yung Laravel 10. So, tara. So, papakita ko muna sa inyo kung ano-ano ba ang requirements ni Laravel 10 para makagawa tayo o makapag-install tayo ng Laravel 10. Unang-una, syempre, papakita ko muna yung requirements. Ano ko lang itong guide. Ano ba ang dapat nating ano bang gagamitin natin para makagawa tayo sa Laravel 10 kasi gamit natin. So, una-una, SAMP. So, kapag gumawa kayo ng sa Laravel, punta lang kayo sa documentation nila kung baka kasi, iba-iba kasi itong style ng version ng Laravel. So, click nyo lang, punta lang kayo laravel.com. Tapos, dito kasi may version siya. So, 10 na yung gagamitin natin. So, ang PHP niyan na kailangan is, ayan, PHP version. So, napapansin nyo, 8.1 yung hinihingi niya. So, alam ko, 8.1 tsaka 8.2 yung para kay Laravel 10. So, ayan. So, basa-basa lang kayo ng documentation dito. So, ayan. So, ayan. I-install nyo to. So, yung SAMP, punta naman kayo dito sa SAMP. Punta kayo sa SAMP ng website. Install nyo yan. 8.2 pa rin naman. So, pasok kayo sa Laravel 10. Install nyo yan. Kung naka-Windows kayo, Windows. Kung naka Linux kayo, Linux. For Linux, SAMP for OS naman. Tapos, ayun. Sunod nyo yan. Paano malaman na ito yung na-install natin na SAMP? So, once na-install nyo yung SAMP, click nyo lang itong part na to, MySQL. Click nyo itong admin. Ito. So, niran ko pala yan. Sorry, hindi ko pa nakita. So, yan, stop muna natin. Tapos, click itong start para mag-run. Tapos, ito rin sa taas para kapag once na gusto nyo naman i-run, pero sa kasi, sa Laravel, hindi nyo i-run dito. So, command kasi siya dumadaan. So, hindi nyo na ito kailangan. So, punta lang tayo dito para malaman natin na same dito sa version ng Pero parang na-upgrade na kasi sila. 8.2.4. Tingnan mo yung akin. So, wait lang natin. Medyo mabagal. So, need natin yung mga requirements na to para mapag-install tayo ng Laravel. Hindi mag-error kasi kapag hindi nyo ito nagawa, tapos bigla nag-recta kayo nag-install ng Laravel, so ma-encounter kayo ng mga error sa kanya. So, wait natin, mabagal. So, yun nga. Wait lang natin. Wait lang natin yan. Next naman natin, kasi bagal, Composer. So, kay Laravel, required din yung Composer. So, paano naman yan? After nyo i-install yung SAMP, isunod nyo naman tong Composer. Ano yung Composer na yan? So, ito nga muna. Wait lang. Ito yung umopen na yung ating SAMP. So, ito nalaman natin. Ayan o. So, pasok doon sa requirements ng Laravel 10. So, dito may kita. PHP version 8.2. So, pasok dyan. Silipin nyo dito kung anong version ng SAMP nyo na in-install. So, yan. Okay na. Nag-download kayo. Wala pa kayong nag-format kayo ng PC or laptop. Start kayo mag-Laravel. Gusto nyo na mag-Laravel. Yun. Need nyo i-install tong SAMP. So, galing dito sa ApacheFriends.org. So, install nyo lang yan. Or download, install. Yan. Next naman natin is yung Composer. So, need nyo naman
pumunta dito sa Get Composer. Yan. So, need din ni Laravel to. Requirements din ni Laravel to. Yung composer na to. Install nyo lang to. Download nyo lang to. Tapos install. Install nyo lang yan. Yan. Meron na kasi ako yan. Hindi ko na kasi. Basta download nyo tapos install nyo. Yan. Pangalawang, meron na tayong SAMP. Yan. Composer. So, punta lang ang Get Composer. Yan. Dito sa, so, tandaan nyo yung link. Yan ako. Get Composer. Pagtabi natin. Apache. Stop. Next naman natin, once na okay na ano nyo na yan, na install nyo yung dalawa na yan, set up naman natin yung environment. Set up environments. Saan naman yun? Isa pa to. So, porket nakapag-install na kayo ng SAMP, nakapag-install na rin kayo dito ng Composer, is hindi pa okay yun. May setup pa mangyayari. So, saan tayo pupunta? Punta na kayo dito sa environment. So, ayan. So, punta kayo dito sa Edit the System Environment. Click nyo lang yan. So, pagpunta nyo dyan, click nyo yung Environment Variables. Click nyo lang to. So, select nyo tong path. Ito. Basta path, kung saan dyan nakapwesto yung path nyo. Basta, click nyo lang yan. Tapos, Edit. So, anong ilalagay natin dito? So, mag-new lang kayo dito. Ayan, sa pinaka-top sa right. Click nyo lang yung new, pupunta naman niya, ayan, gaya niya, nag-new. So, parang ganyan mangyayari. Ang ilalagay nyo is ito. Itong part na to. Copy natin. So, ito ang ilalagay nyo sa yung part niya. Sa environment. So, pag nalagay nyo yan, okay nyo lang, okay. Okay nyo lang, okay, yan. Pag okay na yun, ano muna, para baliktarin muna natin to. Gawin natin tong 4, gawin natin tong 5. So yan, ganyan. Save natin. So yan. Tapos, restart nyo lang yung PC or laptop kung inyong alin man gamit nyo sa dalawang yan. So yun. Pag okay na, para sure na talagang ma-install yung Laravel na walang error. So, ngayon, anong requirements naman natin para makagawa tayo ng Laravel? So, ito, para sa akin, ito ang pwede rin naman ay makapag-install ng Laravel. So, pwede rin naman, marami kasing option, pero ito yung tatlong option sa akin. So, ito yung Git. So, ito Git, pwede ka mag-install dito ng Laravel. So, dito, pwede ka mag-install ng Laravel dito. Kasi, tapos, dito mapupunta, kung saan mo ni-right click, dito mapupunta yung folder ng Laravel project mo na gagawin. So, next naman natin is CMD. Meron din na CMD, pwede ka rin gumawa dito. Sa CMD. Yan. So, saan mapupunta yung folder na gagawin mo sa Laravel? So, dito lang, oh, may C, ayan, ganyan, user, kung saan pupunta yung project folder mo sa Laravel kung after mo ma-install. So, dyan pupunta. Next naman natin is the best sa akin is itong Visual Studio. So, ito na kasi yung pinaka-common nating ito na talaga ang mga gamit ng mga programmer. So, dito naman, dito sa katabi ng run, may mga tatlong dot. Click nyo lang to, tapos terminal, new terminal. So, dito na tayo mag-install ng bagong project sa Laravel. So, anong code para doon? So, punta tayo ng Laravel. Punta na tayo dito. So, punta tayo dito sa installing. So, punta tayo dito. So, may dalawang option yan. Either gagawin mo dito sa or gagawin mo dito. So, dito kasi, once na ginawa mo to sa Laravel, itong Composer Global, isang beses mo lang itong gagawin, required Laravel/installer. So, pwede mo nang ganito yung code mo pag ginawa mo na to. So, ganito, Laravel new. So, ito yung pangalan ng folder mo sa Laravel. Example. Yung example app na yan. Tapos,
So, ito yung aking laging ginagamit sa top. So, copy lang natin to. Ito kasi yung gusto kong gamitin. Paste natin dito. So dito naman, ito yung magiging pangalan ng ating project folder. So, ito. Evacuation. Ano natin spelling para sure. Anong tamang spelling? Evacuation. So, evacuation center. So, yan. Check natin ulit kung tama yung spelling. So, gagawa na tayo system dyan. Enter ko lang, evacuation. So, yan. So, wait lang natin. Depende to sa internet, no? Kung mabilis. Mabilis din siya mag-install sa Laravel. So, ganyan yung itsura sa pag-create ng bagong project sa Laravel. So, papansin nyo ganyan. Nakadepende sa bilis ng internet. So, yun. Subaybayan nyo to. Maganda to. Ito yung lesson natin sa Laravel. So, wait lang natin. Huwag nyo kalimutan subscribe. Salamat nga pala sa Initutor sa design nila sa admin. So, yan. Gagamitin natin yung design nila. Pero babaguhin natin. Hindi natin actually gagamitin yung ano na nila. Buong design. So, para mabilis tayo, hindi na tayo gumawa ng admin sa gamit yung Bootstrap. So, mayroon naman silang free. So, wala namang function yon binigay nila sa atin. So, gagawin natin ang function yung binigay nilang template. So, yun yung purpose natin. Para makabilis tayo, hindi na tayo mag-design matagal. Mabuti tayo ng siyam-siyam pag mag-design pa tayo ng dashboard. So, ayun. Wait lang natin. So, papakita ko sa inyo yung habang nag-install to, papakita ko sa inyo yung gagamitin natin design sa Laravel. So, nilagay ko na siya kasi sa SD-Doc. Punta lang tayo sa pre-evacuation set. So, click lang itong site in. So, bali ito yung gagawin natin sa Laravel 10. So, may dashboard, type of calamity. So, ito yung itsura ng magiging admin natin. Barangay information, evacuation center. So, evacuation information. As meron siyang new, meron siyang manage, meron siyang LGU settings, meron siyang user, hindi kang gumawa ng bagong user, meron siyang manage, meron siyang mga reports, diba? Ano na siya. So, yan. So, ito ay template lamang. So, tayo magagawa ng function para dito. So, salamat sa inyo ito. Sa credit sa pag-abit nito. So, yun. Para rin makapagbigay tayo ng guide kung paano ba gumawa ng system gamit yung Laravel 10. So, check natin kung okay na. So, ayun. Tapos na mag-install ang ating Laravel 10. So, saan napunta yung ating Laravel 10? So, napunta siya dito sa C user Toledo family. So, paano natin pupuntahan yun? Pwede natin i-type na lang cd. So, free. Tama. Evacuation. So, yun yung ano natin. Evacuation center. Check muna natin kung tama. So, ayan. It means na ano natin. Tama naman yung pangalan na ating project folder. So, ngayon, ang gagawin natin is i-open natin dito sa Visual Studio yung code na yan. Paano gagawin? Code. Type natin code. Tapos, space dot. Tapos, enter. So, ayan. Diba? Tapos, X ko lang yung kaninang doon tayo nag-install. So, ayan. So, ito na. Mayroon na tayong Laravel na ginawa. Try muna natin i-install itong Laravel project na bago. So, paano i-run yung ating Laravel na bago para makita na npm run dev. So, nawala, nag-ano kasi npm hindi, ano pala PHP artisan. Nasanay ako sa stock. So, PHP artisan serve. So, enter lang natin. So, ganyan pagra-run sa
So, hold ko lang yung control or ididiin ko lang tapos click ko lang ito yung link na to. So, mapapansin nyo. Boom! Mayroon na tayong Laravel pen. Ito yung pinaka design niya pag niran mo siya sa una. So, yun. Ito yung part 1 natin. So, sana subaybayin yung ibang part. Mahaba-haba to. Kasi system to yung tagal gawin. So, yun lang. Sana okay. Nagustuhan nyo to.